pa ni Alfonso. Papadudot ng magbuntis ako ay sinabi ng doktor na medyo masela ng kalagayan ko, lalo na ang pagkapit ni Bibi sa sinapupunan ko. Pinayuhan niya rin ako na mas mabuti pa kung magpahinga na lamang ako sa bahay at hindi na muna magtrabaho. Pero dahil malakas naman ako noon at wala akong kahit na anong kakaibang nararamdaman, sinabi ko na maaga na lamang akong magma-maternity leave. Sinabi ko sa doktor na malakas ang pakiramdam ko sa katawan ko, kaya wala siyang kahit na anong dapat na ipag-alala sa akin. Kaya lang dahil na rin siguro sa puyat at stress ko sa trabaho, bigla na lamang akong dinugo isang araw. At doon na nga nangyari na nalaman namin na wala na ang baby namin dahil tuluyan na siyang bumitaw. Sobra din akong nasaktan, papadudot. Siyempre ako ang nanay at ako ang nagdala kay baby ng ilang buwan sa sinapupunan ko. Pero ang mas masakit lang kasi doon, ako rin ang sinisisi ng asawa ko sa mga nangyari. Siguro may kasalanan ko talaga, pero sa mga oras na yun ay kailangan ko naman ang karamay. Pero yun ang hindi pinaramdam sa akin ni Alfonso, dahil kahit na hindi niya diretsong sinabi sa akin, alam kong galit siya at ako lang ang sinisisi niya sa pagkawala ng baby namin, papadudot. Papadudot, pagkalipas nga ng ilang linggo at buwan ay unti-unti na kami nakamove on ng asawa ko. Pero hindi naalis sa kanya ang pananabik na magkaroon kami ng sariling anak. Kaya lang sa tuwing negative ang lumalabas na resulta sa pregnancy test kit, bumabalik ang galit, inis at paninisi niya sa akin. Siguro hindi mo sinunod ang din ng doktor sa'yo, kaya hanggang ngayon na hindi ka pa rin nagbubuntis. Hindi ka pa ni Alfonso. Siyempre sinusunod ko, iniinom ko nga lahat ng gamot na nireseta niya sa akin. Doktor na rin naman na may sabi na kailangan nating timingan para makabuo tayo ng baby. Ang wika ko naman, anong timing ba ang kailangan? Halos isang taon na tayong sumusubok, pero wala namang nangyayari. Nakakapagod ng umasa, alam mo ba yun? Ang wika niya. O bakit? Ikaw lang ba napapagod? Ako rin naman mas pagod pa nga ako sa iyo kasi ang dami kong iniinom na kung ano-anong gamot para lang mabuntis ako. Ang wika mo. Kulang pa kasi ang effort na ginagawa mo. Alam mo, siguro dapat sundin mo na rin ang payo ng doktor, huwag ka na muna magtrabaho. Ang sabi pa niya. Bakit napunta na naman sa trabaho ko ang usapan na ito? Tanong ko. Kasi ang sabi ng doktor ay kailangan mong iwasan ang pagod at stress. Sa tingin ko'y masyado ka nang nabibigyan ng stress ng opisina ninyo. Tugon ng asawa ko. Alfonso, kinakaya ko namang hatiin ng oras. Saka ayaw ko mag-resign kasi sayang naman ang promotion. May binigay sa akin ang boss ko. Giit ko naman. Kita mo na. Ayaw mo lang talaga siguro na mag-anak tayo. Kasi kung gusto mo talaga makabuo tayo ng bata, susundin mo lahat ng pinayo ng doktor sa'yo. Kasama na doon ang pag-resign mo sa trabaho. Baka nakakalimutan mo, Almira, yang trabaho mo rin ang dahilan kung bakit nawala ang baby natin. Kung hindi dahil sa pagmamatigas mo ko, eh di sana ay kasama pa rin natin ngayon si baby. Giit pa ni Alfonso. Papadudot, ilang beses pa kaming sumubok ni Alfonso na gumawa ng baby, pero palaging negative ang lumalabas sa PT kapag nilay ako. Ilang palaging kinakagalit sa akin ang asawa ko at hindi ko raw kasi sinusunod ang sinasabi ng doktor. Kaya raw siguro hindi kami makabuo ng bata. Minsan din ay sinabi niya na baka sinasadya ako na hindi mabuntis dahil ayaw ko naman daw talaga. Hanggang sa mauwi na naman sa pagtatalo at paninisi niya dahil sa pagkawala ng baby namin. Sobrang sakit din naman para sa akin nang makunan ako, pero pakiramdam yata ni Alfonso ay siya lang ang nawala ng anak. Lagi niyang pinapamukha ng kasalanan ko. Bakit nawala si baby sa amin? Alam ko na sabik talaga siya na magkaanak na kami, pero sinasabayan ko naman ang effort na
pagkain. Pati nga ang posisyon sa kama na sinabi ng mga doktor pagdating sa pakikipagromansa ay sinusunod ko. Kahit pa nahihirapan ako. Pero wala talaga. Hindi pa talaga ibinibigay sa amin ng Diyos noon ng oras para muli kami magkaroon ng anak. Papadudot habang tumatagal ang pagsasama namin ni Alfonso, wala nang matutunan. Mas tumalas din ang pagiging mailitin ng ulo niya. Mas nagagalit siya kapag lumalabas na negative ang resulta ng PT ko. Tunay madalas siyang sumama sa atin sa ospital para magpa-check up kami. Humingi ng payo sa doktor, pero hindi nang tagal ay ako na lamang ang mag-isang nagpupunta doon. Hanggang sa sundin ko na nga ang payo ng doktor na umiwas sa stress sa trabaho. Kahit ayaw ko talaga mag-resign dahil kakapromote ko pa lamang ginawa. Sinunod ko na lamang ang payo niya at ang gusto mangyari ni Alfonso na iwanan ang trabaho ko. Papadudot, akala ko kahit ano ay magiging maayos na ang pagsasama namin ni Alfonso dahil sa ginawa ko. Umasa ako noon na babalik na ang dating ugali ng asawa ko na mabait, malambing at mapagmahal. Bumawi rin ako sa mga pag-aasikaso ko sa kanya. Palagi ko siyang pinagluluto ng masasarap na pagkain at pinagbabaon ko pa nga siya para sa trabaho niya. Ako na nga rin ang madalas na nagyayaya sa kanya na may mangyari sa aming dalawa. Dahil gusto ko na rin talagang maibigay sa kanya ang anak na matagal na niyang gusto na magkaroon kami. At gusto ko na rin talagang maibalik ang dati naming masaya na pagsasama. Pero hindi pa rin yun nangyari, lalo na nang magsimulang malulong si Alfonso sa alak. Una rin siya nagsimulang saktan ako ng pisikal. Uuwi siya ng lasing sa madaling araw, mainit ang ulo, at kapag nagkasagutan kami dahil sa pagkalasing niya, masasampal na niya ako o kaya ay matatadyakan. Lahat yun ay tiniis ko pa rin dahil patuloy akong umaasa noon na babalik pa rin ang lalaking sobra kong minahal, Papadudo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. According po sa analytic ng YouTube, majority po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Para araw-araw po tayo makapakinig ng ating mga kwento, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating pagpapatuloy. Alfonso, bakit ba palagi ka na lamang ganyan? Palagi ka na lang umuwi ng malalim ng gabi tapos lasing ka pa? Hindi na nga kita makausap ng matino eh. Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit hindi kita mabigyan ng anak. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ako mabuntis-buntis. Naiiyak na sabi ko nang umuwi na naman siyang lasing mula sa trabaho. Nakakapagod na kasi ang ganung eksena sa pagitan namin. Napapagod na akong masaktan ng dahil sa kanya. Pero kasalanan mo pa rin kung bakit namatay ang anak natin. Paninisi niya pa. Bakit ba paulit-ulit ko na lang sinisisi sa akin ang pagkawala niya? Alfonso, hindi ko ginusto na mawala sa atin si baby. Naiiyak na wika ko. Kasi kung iningatan mo lang sana ang sarili mo at nakinig ka lang sa akin na mag-resign ka na kagad sa lintik na trabaho mo na yan, hindi siya mawawala. Tumahimik ka na, Almira. Kahit naman anong sabihin mo ay hindi na siya mabubuhay pa. Umalis ka na dyan sa dadaanan ko dahil gusto ko na magpahinga pag-iwas ng asawa ko. Hindi, pag-uusapan natin to dahil hindi matatapos ang issue na to kung paulit-ulit mo kong tatalikuran. Isigaw mo sa akin ngayon lahat ng galit mo, Alfonso. Sisisihin mo ba ako sa pagkawala ni baby? Murahin mo ako kung gusto mo. Sige lang, yun naman talaga ang gusto mong gawin, hindi ba? Isigaw mo na sa akin, saktan mo na ulit ako nang matapos na to paghahabol ko sa kanya. Sabi ng tahimik ka na eh. Almira, tumahimik ka na. Tumahimik ka na. Sigaw niya kasunod ang malakas na sampal na ibinigay niya sa akin. Ano, masaya ka na? Masaya ka na sinaktan mo ko? Nabawasan na ba yung galit mo dyan sa dibdib mo, Alfonso? Naiintindihan naman kita. Naiintindihan ko yung sama ng loob mo dahil sa pagkawala ng baby natin. Pero alam mo ba, sa totoo lang, pagod na rin ako.
pagod na akong intindihin ka at yung mga galit mo sa akin. Wika ko kasunod ang pag-alis sa harapan niya. Papadudot, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod at lahat ng pagtitiis ay may hangganan. Masyado nang mabigat ang mga pinagdadaanan ko sa kamay ng asawa kong si Alfonso. Hindi ko na kaya pang tiisin ang pananakit, mura at paulit-ulit na paninisi niya sa akin dahil sa pagkawala ng anak namin. Pareho naman kaming nawalan, pero bakit parang pinamumukhaan niya sa akin na siya lang ang nasasaktan ko. Lahat niyang pinaparamdam na parang wala akong naging pagmamahal o pagmalasakit sa anak namin na ipinagbuntis ko. Tutusin ay ako nga ang dapat na masaktan dahil ako ang nagdala kay Bibi sa sinapupunan ko. Pero hindi yun ang nakikita ni Alfonso. Pinaparamdam niya sa akin na naging napakawalang kwenta kong nanay sa dapat sana ay magiging anak namin. Kadalang tuloy akong nakaramdam ng pagod ng gabi na magpapadulog. Naramdaman ko na parang hindi mo na kayang tiisin ang mga ginagawa niya sa akin. Hindi mo na kayang pagpaulit-ulit na nasaktan ng asawa ko. Nang gabi na yun ay nag-decide na akong umalis ng bahay namin nang huli niya na namang masaktan ako. Dala ko ang cellphone at wallet ko na nasa bulsa ko at kagad akong sumakay ng tricycle na nakaparada malapit lang sa amin. Diretso ako sa bahay ng pinsan ko at kumari kong si Kate, kaya alam ay wala naman siya doon sa bahay. Pero pinatuloy pa rin ako ng asawa niyang si Ryan. Nang magkausap kami ni Kate sa cellphone ay sinabi niya, doon na lang muna ako sa bahay nila magpalipas ang gabi. Almira, kumain ka muna mo. Pasensya na kung pritong itlog lang kung meron kami at organisa ang naluto ko. Pero ang tignasan naman ang rep namin. Ang wika pa ni Ryan. Ayos lang. Hindi ka na nga dapat nagabala pa. Hindi rin naman ako naguguto. Tugon ko. Ako, kailangan mong kumain kahit konti lang. Kung hindi, lagot ako sa misis ko kapag nireport ko sa kanya na hindi mo ginalaw ko mga niluto ko. Merong sabi niya, sige na nga. Salamat, Ryan, ha. Saka pasensya ka na rin kasi napala pa kita sa ganitong oras. Tugon ko. Ayos lang kasi wala naman akong pasok sa trabaho bukas. Kaya nga eto, umiinom ako ng alak ng mag-isa. Kung saan na pala yung masasapistin mo? Hindi na ba masyadong masakit? Tanong niya. Hindi na masyado, salamat sa ice bag na pinahiram mo kanina. Ay, alam mo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Alfonso? Sa totoo lang ay tama naman siya na kasalanan ko kung bakit nawala ang baby namin. Kaya dapat kong intindihin ang galit na nararamdaman niya sa akin na iiyak na wika ko. Almira, walang may gusto na mawala ang baby ninyo. Kaya hindi mo yun kasalanan kasi hindi mo naman sinadyang nangyari. Ang mabuti pa ay ito, pag-abot niya sa akin ng bote ng alak. Para saan to? Tanong ko. Uminom ka para kahit papaano ay ma-relax ka. Huwag kang mag-alala, hindi naman malakas ang tama ng alak na yan. Mag isang bote ka lang para makapagpahinga ka rin kaagad mamaya. Tugon niya. Papadudot, pagkaklase kami ni Kate mula elementary hanggang high school at naging magka-schoolmate din kami nung college. Kaya naging malapit din kami sa isa't isa. Kahit papaano rin ay ka-close ko ang naging asawa niya na si Ryan dahil mabait naman ito sa akin. Kaya nga hindi ko na rin napigilan noon ang sarili ko na mapakwento sa kanya at maglabas ng sama ng loob ko sa sitwasyon ko. Umiyak na rin ako noon dahil walang ibang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ko sa kamay ni Alfonso kung hindi si Kate na. Papadudot, naging magaan naman ang loob ko kahit papaano dahil sa pag-uusap namin na yun ni Ryan. Ang mga oras din na yun ay sakto namang umiinom siya ng alak nang dumating ako sa bahay nila. Hindi ko na nga rin siya natanggihan pa nang alokin niya ako ng isang bote ng alak. Alam ko kasi na kailangan ko yun para kahit papaano ay makalimot ako sa pinagdadaanan ko. Pero hindi lang pala problema ko ang makakalimutan ko noon. Hindi pati na rin ang limitasyon ko ng gabi na yun. Dahil sa sobrang kalasikan ko nga noon, hindi ko na napigilan pa na may mangyari sa amin ni Ryan. Papadudot nang magising ako sa tabi ni Ryan na walang kahit na anong saplot sa katawan namin, ay kagad akong bumangon at doon na rin siya ginising.
Agad niyang kinuha ang damit niya at lumabas ng kwarto. Ako naman ay naiwan doon na mabilis ding nagbihis. Saglit pa akong natigil noon sa kwarto at napatulala ako. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung bakit hinayaan ko na may mangyari sa aming dalawa ni Ryan. Bakit hindi ako nag-iwan ng kaunting katinuan sa isipan at sarili ko. Napakalaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa ko at sa kumare kong sige. Iyak na lamang tuloy ako noon dahil sa nangyari at nang mahimasmasan ako ay nag-decide na akong lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Ryan na naghahain na ng almusal sa lamesa papadulog. Nung una ay tahimik lamang kami, pareho habang nagkakape hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan na yun. Nagsorry siya dahil sa nangyari sa aming dalawa. Sana raw ay maniwala ako na hindi niya intensyon samantalahin ang pagkalasing ko. Naramdaman ko naman ang sincerity sa boses niya at alam ko na walang sapilitang nangyari ng gabi na yun. Pareho namin na ginusto yun, dala na rin ang espiritu ng alak na nasa mga katawan namin ang oras na yun. Papadudod sinabi ko kay Ryan na mas mabuti pang kalimutan na lang namin ang nangyari sa aming dalawa. At nang makauwi nga si Kate, kinahapunan ay halos hindi ako makatingin sa mga mata niya. Sobra kasi akong nakukonsensya dahil sa malaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na umarte na parang walang kahit na anong nangyari at halos hindi na rin kami magkibuan noon ang asawa niyang si Ryan Papadulo. Uy Almira, pagtapik ni Kate sa balikat ko. Ha? Sambit ko. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Oo naman, ayos lang ako. Wika ako. Bakit parang bigla ka na lang natulala dyan? Ano bang iniisip mo? Pag-uusisa niya. Wala. Ayos lang talaga ako. Wika ako. Sigurado ka ba? Baka naman may gusto kang sabihin sa akin. Tanong pa niya. Siyempre wala. Ang ibig kong sabihin alam mo naman na nangyari sa amin ni Alfonso. Kaya ano pa bang dapat kong ikwento sa'yo? Tugon ko. Wala naman, nagtaka lang ako kasi parang bigla ka na lang natulala dyan. Kanina naman ay maayos tayong nag-uusap. Wika niya. Naalala lang ako kaya siguro parang bigla na lang ako natahimik. Pagdadahilan ko. Ay nako, ano man niyang iniisip mo ay sana hindi yan tungkol sa plano mo na balikan niyang gago mong asawa. Kung hindi nako, makakalbo na talaga kita kahit ninang ka pa ng panganay ko. Ang wika pa ni Kate. Papadudod sa kabila ng pangungumbinsi ni Kate na huwag ko nang muli pang balikan ang asawa ay hindi ko rin nasunod yun at tumating din kasi si Alfonso sa bahay ni na Kate para humingi ng tawad sa akin. Nalaman niya raw sa isang pinsan ko na nandun ako kina Kate kaya doon niya ako pinuntahan. Nakiusap si Alfonso at halos umiyak at paulit-ulit na humingi ng tawad na tinanggap ko rin sa uli. Tumuhod na rin kasi siya noon sa harapan ko. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak nang ipaalala niya sa akin ang pangako na binitawan namin sa isa't isa. Sa araw ng kasal namin sa simbahan. Na magsasama kami sa hirap at sa ginhawa. At sinabi niya noon na gusto niyang muli naming tuparin yun. Bumalik din tuloy sa isipan ko ang masasayang araw na magkasama kami at kung gaano siya naging mabuting asawa bago nawala ang anak namin. At doon na nga tuluyang nag-decide na sumama na sa kanya pauwi ng bahay namin. Papadudod tinupad ni Alfonso ang pangako niya na magbabago na siya at babawi sa lahat ng mga naging pagkukulang niya at pagkakamali niya sa amin. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw na bumalik na sa pagtatrabaho ay hindi na raw niya ako pipigilan. Siya na rin ang madalas na nagluluto sa bahay namin kahit paggaling siya sa trabaho o kaya ay bago siya umalis ng bahay. Madalas din siyang may pasalubong ng mga pagkain sa akin kapag uuwi na siya. At dahil sa effort na ginawa niya ay bumalik na rin ang pagmamahal at iwan ako sa kanya. Papadudod story. Ayos ang pagsasama naming dalawa, Papadudod. Pero hindi pala doon natatapos ang pagsubok sa relasyon namin. Dahil
Kate sa bahay at doon ay nakumpirma na buntis ako dahil sa resulta ng pregnancy test kit na ginamit ko. Sinabi ko kay Kate ang tungkol doon na sakto namang narinig ni Alfonso. Doon na nagpaalam si Kate na aalis na para maibigay ang moment na yon sa amin ni Alfonso. Totoo bang magkakanak na tayo, Almira? Tanong ni Alfonso. Alfonso, bakit nakauwi ka na kaagad dito sa bahay? Di ba dapat tayong mamaya pa ang tapos ng shift mo? Pag-iba ko ng topic. Almira, yung tanong ko muna ang sagutin mo. Totoo ba yung narinig ko? Totoo bang buntis ka? Muling tanong niya. Oo, may pag-aalinlangan na sagot ko. Diyos ko, sa wakas ay buntis na ang asawa ko. Magiging tatay na ako. Magsigaw ni Alfonso sa sobrang tuwa. Hoy Alfonso, huwag kang maingay, baka may magalit na kapitbahay dahil sa kakasigaw mo dyan at magreklamo. May reklamo tayo sa barangay, saway ko sa kanya. Ako sorry, sobrang natutuwa lang talaga ako dahil hindi ako makapaniwala. Sa wakas, Almira, magkakaanak na tayo. Magiging isang totoong pamilya na rin tayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan ng mga magiging anak natin. Gagawin kong lahat para maging isang mabuting asawa sa iyo at tatay sa anak natin. Asahan mo yan, Almira. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangako ko sa iyo. Pangako sa akin ang asawa ko. Papadudot ng ma-delay pa lang ang menstruation ko ay bigla na akong nakaramdam ng kakaibang takot at kaba. Hiniling ko noon na sana'y hindi tamang hinala ko at hindi mangyari ang nasa isipan ko. Pero mas lalo lamang lumakas ang kaba ko nang may lumabas na 2 guhit sa pregnancy test kit na ginamit ko noon. So pasanang ulitin kaagad yun, pero alam ko ng agad sa sarili ko na tamang resulta na lumabas doon. Buntis talaga ako sa pangalawang pagkakataon. Alam ko na dapat ay maging masaya ako kagaya ng asawa kong si Alfonso Papadudu. Kasi mahigit 1 taon din namin hinintayon mula nang mapunan ako. Pero may mali kasi sa nangyayari na yon. Dahil sigurado ako na hindi si Alfonso ang ama ng ipinagbubuntis ko. Malakas ang kutob ko na ang kumpare kong si Ryan ang totoong ama ng batang nasa sinapupunan ko noon. Pero wala akong pinagsabihan na kahit na sino tungkol sa bagay na yon. Kahit pa nga kay Ryan ay hindi ko sinabi ang hinala. Naging sobrang seri namin ni Kate nang tawagan ko siya at sabihin ko na totoo ngang buntis ako. Sinabi niya na ang anak daw namin ni Alfonso ang magiging daan para tuluyan na kaming maging isang masayang pamilya ng asawa ko. Papadudot nang makapanganak ako ay doon ko na kumpirma sa sarili ko na hindi talaga si Alfonso ang tatay ng baby ko. Wala man lang itong kahit na anong mana sa itsura niya. At kung pagmamasdan siya ng mabuti, malaki ang pagkakahawig niya kay Ryan. Di tuloy po ang sayang nararamdaman ko noon dahil sa pangyayari na yun. Paano kung magiging totoong masaya? Kung ang tatay ng anak ko ay kumpare namin ang asawa ko? Hindi ko alam. Kung paano nangyari na parang naramdaman din ni Ryan na siya ang tatay ng anak ko dahil minsan niya akong kinausap tungkol dito. Tanong niya kung siya raw ba ang tatay ng anak ko at syempre mariin kong itinanggi yun. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na si Alfonso ang tatay ng baby ko, kaya naman kaagad niya rin akong pinigilan. Mapadudot ngayon ay magtatatlong taon na ang anak ko at habang lumalaki siya ay mas lumabas na ang pagkakahawig niya kay Ryan. Nagiging dahilan yon para lamunin ako ng takot at konsensya. Hindi ko na tuloy alam kung ano pa ang dapat kong gawin. Dapat ko bang sabihin kay Alfonso ang totoo kahit sobra na siyang napamahal sa anak ko? Naging mabuting kaibigan sa akin si Kate at sigurado ako na masisira ang pagkakaibigan namin kapag nalaman niya na may nangyari sa amin ang asawa niya. Pero hanggang kailan ko dapat itago ang lihim na ito? Hanggang kailan ako magsisinungaling sa kanilang lahat? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito. At maraming salamat sa pagpili nitong sulat ko. Yours truly, Almira. Maraming salamat, Almira, sa pagtitiwala mo at pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo naniniwala ako sa kasabihang walang lihim ang hindi nabubunyag.
Kahit gaano pa kagaling na magtago ng lihim ay darating ang panahon. Nalalabas dito ang sekreto at malalaman ng ibang tao. At kapag nangyari yon ay pwedeng mas masaktan pa sila kapag hindi nila yon nalaman ng diretsyo mula sa iyo. Alam ko rin, Almira, na alam mo kung ano talaga ang dapat mong gawin. Hindi kasi pwedeng habang buhay mo na lamang na itago ang lihim na yan mula sa asawa mo, sa kumari at pati na rin sa kumpare mo. Karapatan nilang malaman ang totoo tungkol sa anak mo at hindi pwede na palakihin mo ang bata sa puro pagpapanggap at puro kasinungalingan. Ayun nga lang ay malaki talaga ang magiging epekto nito sa samahan ninyong apat. Bagay na hindi natin maiiwasan dahil isang napakalaking pagkakamali rin talaga ang nagawa ninyo ni Ryan noon. At kahit sa anggulo nating tingnan, kailangan ninyong harapin ang lahat ng consequences ng ginawa ninyong dalawa. Ipagdasal mo na lamang na sana'y mas mangibabaw ang pagmamahal at pangunawa sa iyo ng asawa mong si Alfonso at ng kumari mong si Kay. Ganun pa man ay ihanda mo pa rin ang sarili mo sa kung anuman ang pwedeng sumunod na mangyari, lalo na sa pagsasama ninyo ng asawa mo sa oras na ipagtapat mo na sa kanya ang katotohanan. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Pagkaproblemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories. ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Stories, Papa Dudut Stories. Ang kasal ay isa sa mga pangarap na mangyari ng dalawang taong nagmamahalan. Pero sa panahon ngayon ay hindi lahat ay siniswerte na makasal sa taong mahal niya. Dahil maraming pagsubok ang pwedeng maging dahilan para bumitaw ang isa sa kanila. Dear Papa Dudut, ang buhay ay parang gulong na umiikot lamang. Minsan masaya at magaan ang takbo nito. Pero madalas na malubak at inuulan ng mga problema. Ganon din pagdating sa relasyon. Ang sabi nga nila, ang mga pagsubok ang tunay na nagpapatatag sa relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Hello Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Noel. 34 years old, tubong Bicol, pero ngayon ay nagtatrabaho dito sa Maynila bilang supervisor sa isang convenience store. Ilang taon na rin akong tagapakinig ng iyong YouTube channel, Papa Dudut. At ito nga, naisipan ko, Papa Dudut,
na magpadala ng sulat sa inyo para makapagbahagi ng aking sariling kwento. Hindi ito masyadong madrama, siguro, pero sigurado ako na makapag-iiwan ng malaking aral sa mga kaistorya na nakikinig ngayon. Second year high school nang maging girlfriend ko si Rose Papadudut. Siya rin talagang masasabi ko na first love ko. Lahat na kasi halos ng katangian na gusto ko